Inireklamo ng libo-libong seamen ang pag-alis sa One-Stop Processing Center at Special Recruitment Agency. Pahirapan umano ang bagong sistema ngayon ng pag-a-apply para maging marino. Narito ang ating report. Mula nang magbukas noong 2007, dinarayo ang Luneta Seafarer Center ng mga seaman na akyat panaog sa barko. Narito kasi ang higit sa 100 manning agency na nag-aalok ng iba't ibang trabaho para sa mga marino. Pero simula noong isang taon nang alisin ang SRA o Special Recruitment Authority at ang One-Stop Processing Center para sa mga seaman, hirapan ng mga seaman mag-process ng papel. Kung mai-process natin yung mga certificates, documents sila dito, mga COC nila for instance, mabilis ang kanilang pag-apply sa trabaho. Kung dati mahigit 1,000 marino ang on the spot na natatanggap sa barko araw-araw dahil sa pagkakaroon ng SRA, ngayon, malaki na daw ang ibinawa sa bilang. Nabawasan sapagkat ang seaman nalilito. Dati-rate, maganda ang sistema dito, regulated, maayos, at madali makahanap ng trabaho. Ang dating opisina dito na may kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng POEA, OWA, Marina at PRC ay wala ng silbi. Nais naman ng POEA na sa mismong manning agency pumunta at mag-apply ang mga marino. At itinatangging pinapaboran nila ang malalaking manning agency. Parang palengke na eh. Hindi pwedeng magkaroon ng permanent na recruitment sa labas ng opisina. Information lang po. Tulad po ng ads na nilalagay ng isang kumpanya sa dyaryo, yun din lang po ang nilalagay dito sa Luneta. Sa ngayon ay kabi-kabilang karatula na nag-aalok ng trabaho ang makikita dito, kahit pa ito'y ipinagbabawal ng POEA. Yun ang nangangailangan mga agency yan, ma'am. Parang marami namang trabaho pa nang naghihintay. Oo, pero naghirap na lang dito. Tinatayang may mahigit sa 300,000 Pilipinong marino. Higit sa 35% ng mga marino sa buong mundo. Ang mga marinong Pinoy din ay nakapagpasok ng higit sa $3 bilyong na remittance sa huling tala noong 2009. Sa kasalukuyan ay may umiikot na signature campaign ng mga marino para maibalik ang SRA at ang One-Stop Processing Center. Ibabalik ba natin ang one-stop center dito para dito process? Sinong payag? Taas ang kamay! At simula ng ipagbawal ng POEA ang pagbibigay ng lisensya sa mga manning agencies sa Seafarer Center noong isang taon, umabot na sa mahigit 10,000 ng mga marino ang pumirma para maibalik ang dating sistema. Magkahalong emosyon ang ipinahayag ng mga bayan patrollers sa aksidenteng nangyari sa Eaton Properties kaninang umaga. Kinwestiyon ni Iniet Aguado ang safety standards ng kontraktor ng Eaton Properties. Dapat daw ay repasuhin ang permit nito at masigurong walang nangyayaring lagayan. Hirit naman ni Alan Ray Pacquiao Ramirez at Separada Rosa bakit kung kailan nagkaroon ng aksidente tsaka lang rirepasuhin ang mga safety precaution. Sintimiento naman ni Ivy Cantaraos na aksidente na nga, tinitipid pa ang mga biktima. Dapat daw sa pinakamalapit na ospital isinugod ang lahat ng biktima. Para po naman kay Anonat Michael, nagkulang ang safety engineers sa safety equipment para sa mga kanilang manggagawa kaya nangyari ang trahedya. Makibahagi po sa Bayan Mo, ipatrol mo, mag-text sa i-report, space, pangalan, address, edad, gender at ang inyong mensahe. I-send sa 2366. Pwede ring mag-email sa i-report@abs-cbn.com o mag-post sa Bayan Mo, ipatrol mo, Facebook. May babala po tayo sa ating mga magulang na naninigarilyo. Ayon po sa isang pag-aaral na ginawa sa United Kingdom, may malaking pagkakataon na magkaroon ng problema sa pag-iisip ang mga batang nakakasinghot ng second-hand smoke o yung usok na ibinubuga ng mga naninigarilyo. At base po sa pag-aaral ng University College sa London, 3 sa bawat 10 batang sinuri mula edad hanggang 4-8 taong gulang ay exposed sa second-hand smoke ang naobserbahan ng kahinaan ng pag-iisip. Gayunman, mas
malalim ang pag-aaral pa ang kinakailangan para matukoy kung paano nakakaapekto naman sa mental health ng mga bata ang second-hand smoke. At susunod, 50 milyong piso ipinabaon naman kay dating Defense Secretary Angelo Reyes sa kanyang pagretiro ayon sa dating AFP Budget Officer. OWA Chairman, itinangging inlaglag nila ang dating auditor kaugnay ng investigasyon sa kaso ni dating General Carlos Garcia. Exclusive, babaeng itinurum na naghatid ng regalong sumabog sa Taguig, natuntun na ng pulisya. At ensayo ng Ascals na antala dahil sa pagbuntot ng kanilang sandabakmak na fans. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol! Importante ang araw-araw na paliligo.